tayo sa mga balita pero nasa linya na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po Sir Angel, sa mga kababayan natin magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you Chairman sa inyong pagsama sa amin kahit nga nitong oras sa umaga on a Holy Monday. Yan, ha? Nag-umpisa na yung inyong di ba? Bawas araw ng trabaho? Yes po Sir Angel, minarapat po natin na itong Abril na ito muna ay gagawin naming 4 na araw din ang pasok ng Comelec mula Martes hanggang Biyernes. Yan ay bilang pakikisa natin sa at panawagan, lalo-lalo na ng ating Pangulo na makapagtipid man lang ng enerhiya ang komisyon. At Sir Angel, yung po mga major activities namin, not necessarily related o hindi ganun ka may relasyon sa eleksyon, ay amin pong kinansila. Meron po kami mga international conventions dapat ay hindi na po namin itutuloy. Kasama na rin yung mga team building activities ng iba't ibang departamento ng Comelec. Paano ho yung inyong preparasyon sa BARM election? Kasi kinakailangan din ng massive training at saka tawag dito, reorientation sa ating mga botante sa BARM. Yes po Sir Angel, yun po ang dahilan kung bakit ang ginawa po namin, Abril lang muna, ang 4 na araw na walang pasok. Pero Sir Angel, tuloy-tuloy po yung registration of voters natin. Diyan po sa Bangsamoro hanggang bukas na lamang po, Sir Angel, ang registration of voters. Pero yung po registration of voters sa buong Pilipinas ay magpapatuloy hanggang Mayo 18. Tama po kayo sa Bangsamoro, naging batas na po, naging ganap na batas yung panukalang batas dati na September 14 ang Bangsamoro Parliamentary Election at kami naman po maliban sa ginagawa namin mga iba pang paghahanda, tuloy na po namin yung ating voters education na kinakailangang ilatag dyan po sa buong Bangsamoro. Okay, so ulitin natin hanggang bukas na lang ang voters registration dyan po sa BARM. Yes po Sir Okay. Angel, hanggang bukas na lamang po. Mas maaga po ito na matatapos kumpara sa buong Pilipinas kasi nga po Sir Angel, kinakailangan ma-finalize na natin yung listahan ng mga botante sa buong Bangsamoro at the same time, kinakailangan ma-finalize din ni Comelec yung mismong bilang ng mga presinto saan ito located sa buong bayan o sa iba't ibang bayan sa buong Bangsamoro. Okay. Kailan mag-uumpisa ang election period sa BARM? Kung September ang eleksyon? Ito po Sir Angel, ngayong linggong ito, hopefully hanggang bukas, ay mapag-usapan na namin bago man lang mag-Miyerkules Santo upang mailabas natin yung calendar of activities na tinatawag. Malamang-lamang ang filing ng candidacy Sir Angel ay ngayong unang linggo ng Mayo pa. Yun. Kailangan muna kami mag-voters education program. Pagkatapos po niyan Sir Angel, kung September ang ating pong election, September 14, ang ating pong election period, baka po mga last week ng July hanggang first week ng August. So ang filing is July pa? May po, May. First May. week ng May, Sir Angel. Opo. So kailan ang start? Kailangan po namin magpa-file ng maaga dahil, remember Sir Angel, ito po ay hindi manual na halalan, ito po ay automated na halalan. So yung mga restriction, kailangan mapag-usapan ito dahil di ba naging controversial yung kung kailan ba papasok ang election period para mabilang yung papasok doon, yung pondong papasok sa SOSE. So kailan ang start ho ng campaign period ng election period? Yung election period po, mga last week ng July, Sir Angel, papasok na po yan. Diyan din magsisimula yung tinatawag na gun ban. At pagkatapos, saka rin papasok yung mga tinatawag natin later na public works ban, social services ban, at saka yung mga paglilipat ng mga personnel sa pamahalaan. Halimbawa, bawal po ang mga suspension, bawal po ang mga pagdidetain ng mga nasa pamahalaan nang walang permiso ang Commission on Elections. Paano to? Didodoble gastos nyo? Kasi ang mahal na gasolina ngayon, Chairman. Yan po yung ating kaagad, Sir Angel, mga 2 linggo na nakalilipas na pinauna doon sa aming opisinang in charge para sa halalan sa Bangsamoro. Una, tinatanong natin, kinakailangan malaman magkano ang kakailanganin dagdag sa ating gastos, sa ating budget. Ganung lalong-lalo na, Sir Angel, ang nakikita natin na maapektuhan ay yung logistics, yung pagdadala natin ng mga kagamitan dyan sa Bangsamoro. Remember po, halos lahat ng mga gamit ay hindi naman po ini-aeroplano kung hindi binabarko yan. Dahil may mga gamit tayo na critical, hindi pwedeng sa ere kung hindi sa dagat, katulad halimbawa ng mga baterya ng mga makina.
kinakailangan yan ay sa barko isasakay. So pinapatanong natin magkano ang magiging effect nito doon sa ating pong paghahanda. So Angel, ngayon siyempre ay buwan pa lamang ng Marso, habang tayo ay lumalapit papuntang September, maaari mag-iba pa ang presyuhan ng crudo sa pagdaigdig ng merkado. Sana nga. Sana bago magsimula yung shipment ng mga materials, ma-resolve na itong problema, no ha? Kaya lang dumating na daw sa Middle East yung mga US Marines wag naman sanang magtagal, ano ha? Nang sa gayon ay ma-resolve ba ito? Oo, dasal ho yan ang buong mundo. Pero natin, Sir Angel, garansya po natin sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, tuloy na tuloy po yan, September 14. Maaari may crisis na ganyan, maaari may gera sa Middle East. Subalit tuloy na tuloy po ang halalan natin sa September 14 para po matapos na ito dahil ito po yung ilang beses nang nare-reset. Ito po yung kauna-unahang halalan sa parlamento dyan sa Bangsamoro. Okay. So may krisis o wala, tuloy ang eleksyon. Dahil yun ang iniatas ng batas. Oo. Mandate. At paalala po natin, maghabol po kayo sa registration. Yung magpapalipat ng registration, magpapa-reactivate ng kanilang registration, yung magpapa-register ng bago. Lalo na rin yung mga kabataan 15 hanggang 17 anyos. Kung hindi man Bangsamoro, ang habol nyo, halimbawa yung Barangay SK, kinakailangan magpa-register tayo. Okay. Chairman, ihabol lang ho namin, isa din ho sa mga concerns ng ating mga magsasaka ngayon, para bang hindi ho sila masyadong napapakinggan, bagamat may mga commitment na bibigyan ho sila ng mga ayuda, hindi pa naman na isa sa katuparan ng masinsinan. Sabi nila kung meron lamang silang talagang malinaw na kinatawan, may magtatayong malakas para sa kanila. Ano na daw hubang status ng magsasaka party list, Chairman George? Yes po, nung nakaraang, ito kasi yun ay nangyari, nung nakaraang termino, yung tinatawag na kasuhan nila Meron po kasi internal na problema doon sa party list na yun, nagkaroon ng kasuhan hanggang sa Korte Suprema. So umabot po, Sir Angel, yung mismong kasuhan na yan, ay umabot hanggang sa natapos yung termino noong nakaraang 2022 to 2025. So ngayon po ay 26 to 2028 ay kung sakasakali, makakapag-participate po muli sila dito sa halalan na darating para sa 2028 election. So hinihintay na lang po natin later na sila ay mag-file ng kanilang manifestation upang muli silang mag-participate sa halalan para sa 2028 national and local election. Pero yung kung sino ang magiging nominee o kung sino ang kikilalaning grupo, wala pa. Wala pa po yun dahil kinakailangan magsabit sila ng bago. Although, yung po naging desisyon ng Korte Suprema na settle na po, Sir Angel, kung sinong grupo ang dapat na may hawak ng naturang party. Na-settle na po yan ng Korte Suprema. Kung kaya nga lamang, kung sino ngayon yung magiging bagong nominees nila, ay kinakailangan pa sila mag-submit muli sa amin. Number 1, ng manifestation na sila ay magpa-participate sa susunod na halalan. Number 2, kung sino yung mga nominado nila na kung sakasakali mananalo ang siyang uupo at representante ng naturang party list. So, sino hong kinilala doon sa desisyon, Chairman? Sino Hindi ako nagkakamali, Sir Angel, mukhang yung grupo ni dating congressman, naging congressman din, Kabatbat, sila ang kinilala na may hawak nitong naturang party list na ito. So, yun lang po yung ating hinihintay, Sir Angel, kung sino ngayon ang kanilang pauupuin bilang representante. Okay. So, kailangan may mag-submit ng manifestation. Para at least malinaw na. Kinakailangan may mag-submit ng manifestation at pagkatapos yung bagong nominado nila. Kasi, Sir Angel, para sa kaalaman ng lahat ng mga mag-party list, una muna, tama rin po din na itanong nyo, ongoing na po ang registration natin ng mga party list. So, yung pinakabutin hanggang ngayong taon na ito, hanggang December lamang. And therefore, para may period si COMELEC na mag-desisyon sa mga petition, mga bagong petition. Tapos later po, i-announce na namin kailan naman magsasubmit ng mga manifestation, yung mga accredited na mga party list kasama yung mga nominado nila para po ipapublish din natin sa mga dyaryo sa COMELEC website upang malaman ng mga mamamayan sino ba yung mga nominee ng mga party list. So ongoing na po ang application for registration ng mga bagong party list. Pero yan ipapile sa central office.
Sa Comelec po, pinafile po ito sa main office po, tama po sa Intramuros, ang mga bagong petisyon at later po, yung ating mga manifestation to participate sa party list. Chairman George Garcia, thank you for joining us. Magandang umaga and sana nga po maging maayos ang ating Lenten Week celebration. Salamat po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Angel. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Oras sa buong kapuluan, 14 na minuto.